Ang lahat ng ari-arian mo, frozen na. Umiikot ang mundo ni Amelia. Ang boses ni Gabriel, parang galing sa malayo, ay tila bumubulong sa kanyang tainga. Froen, frozen, isang salitang yelo, sumasaksak sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi para kay Ben, kundi para sa kanya. Ang lamig na yon ay sumisid sa bawat ugat ng kanyang katawan. Mas matindi pa sa lamig ng hangin sa buwan ng Disyembre. Hindi niya maintindihan kung paano ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang linggo lang ang nakararaan. Hawak pa niya ang kamay ni Ben. Nagpaplano ng kanilang kinabukasan. Ngayon, ang kinabukasan na yon ay gumuho na. Kasama ang lahat ng kanyang paniniwala. Naalala pa niya ang amoy ng kape, ang tahimik na umaga, nang buksan niya ang laptop ni Ben para lang i-check ang report sa bahay na ipinapagawa nila. Noon niya nakita ang isang email. Hindi lang isa. Isang thread ng emails mula sa isang babae. Ang mahal ko, malapit na akong makarating sa'yo dyan sa Sydney. Ready na ang flights. See you soon, my love. Ang bawat salita, parang lason na unti-unting kumalat sa kanyang sistema. Sydney, flight, my love. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang dahil sa laman ng email, kundi dahil sa katotohanang si Ben, ang kanyang asawa, ay nagawa siyang lokohin habang siya ay abala sa pagpaplano ng kanilang kinabukasan. Siya na walang ibang ginawa kundi magmahal, magtiwala, at magsakripisyo para sa pamilya nila. Ang bahay na pinapagawa nila, ang mga pangarap na binuo nila, lahat pala'y kasinungalingan. Bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib, parang may pumipiga sa kanyang puso. Humihinga siya ng malalim, pero kulang pa rin ang hangin. Ang mga pangako ni Ben, ang mga matatamis na salita, ang bawat halik na ibinigay nito, ngayon ay nagmistulang mga kutsilyong tumatarak sa kanyang kaluluwa. Paano? Bakit? Saan siya nagkamali? Walang luha ang pumatak, walang sigaw ang lumabas. Isang nakamamatay na katahimikan ang bumalot sa kanya. Hindi galit, hindi sakit, kundi isang nakakalokong determinasyon. Kung si Ben ay kayang maging ganito, kaya rin niyang manindigan para sa kanyang sarili. Para sa mga pangarap na pinaghirapan niya. Ipinikit ni Amelia ang mga mata at nang idilat niya, ibang Amelia na ang nakita sa refleksyon. Ang dating mapagmahal at mapagbigay na asawa ay napalitan ng isang babaeng puno ng pighati, ngunit mas matigas kaysa sa bato. Kinuha niya ang cellphone at sa isang iglap nagpadala ng isang text kay Gabriel, ang kanyang abogado. Hindi niya kailangan ng pagmamakaawa. Kailangan niya ng hustisya. Attorney Gabriel, I need you to freeze everything. Lahat ng assets ni Ben, pati ang joint accounts namin. Pinindot niya ang send. Isang desisyon na alam niyang magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya magmamakaawa. Panahon na para iparamdam kay Ben kung ano ang ibig sabihin ng mawalan ng lahat, tulad ng pagkawala ng kanyang pagmamahal. Magkasalubong ang kilay ni Gabriel habang binabasa ang text ni Amelia. Hindi ito ang tipikal na mensahe ng isang kliyente. Walang paliwanag, diretso sa punto, at may kakaibang lamig sa bawat salita. Isang emergency. Iyon ang naramdaman niya. Kilala niya si Amelia bilang isang babaeng mahinahon, malumanay magsalita. Kaya ang direktang utos na freeze everything ay sapat na para malaman niyang may malalim na problemang kinakaharap ito. Nang sumunod na araw, maaga pa ay nasa opisina na si Amelia. Mukha siyang hindi natulog, may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit ang kanyang tindig ay matatag. Walang bakas ng luha, tanging isang matinding determinasyon ang sumisinag sa kanyang mga mata. Iba sa Amelia na huli niyang nakita sa isang social gathering, kasama si Ben na masayang nagkukwento tungkol sa kanilang mga plano. Attorney Gabriel, panimula ni Amelia, ang boses ay kalmado, ngunit may pilit. Nandito ako para sa divorce at para sa pag-freeze ng lahat ng pag-aari namin ni Ben. Inilahad niya ang lahat, mula sa email na natagpuan niya
hanggang sa mga detalye ng paglipad ni Ben patungong Sydney kasama ang ibang babae. Si Gabriel, tahimik na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Amelia. Pinag-aaralan ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Bihira siyang makakita ng isang babaeng ganoon kalmado sa gitna ng matinding sakit. Mrs. Amelia, sabi ni Gabriel matapos ang mahabang pagpapaliwanag, ang kanyang boses ay malumanay. Ang prosesong ito ay hindi madali. Kailangan natin ng matibay na ebidensya at ang pag-freeze ng assets ay may malaking implikasyon. Maaaring gumanti si Mr. Ben. Kaya ko po yun, attorney. Mabilis na sagot ni Amelia. Walang pag-aalinlangan. Ang tanging gusto ko ay makuha ang hustisya. Ayokong maging biktima. Ayokong basta na lang siyang makatakas sa ginawa niya. Naglabas si Gabriel ng ilang dokumento. Ipinaliwanag ang mga legal na proseso, ang mga posibleng pagsubok na kakaharapin nila. Ang bawat termino ay teknikal, ngunit si Amelia ay seryosong nakikinig. Pinipilit intindihin ang bawat detalye. Hindi ito tungkol sa pera lang para sa kanya, kundi tungkol sa prinsipyo. Ang desisyon ninyo ay napakabigat, Mrs. Amelia, sabi ni Gabriel habang sinasara ang kanyang laptop. Sa mga kasong ganito, madalas, hindi lang ang mag-asawa ang nasasaktan, pati ang mga pamilya, ang mga koneksyon. Sigurado kayo sa hakbang na ito? Tumango si Amelia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang kandungan. Mas masakit po ang lokohin ng taong mahal mo, attorney. Mas masakit po ang magpanggap na walang nangyari. Kung hindi ako maninindigan ngayon, kailan pa? Tumingin si Gabriel sa kanyang kliyente. Nakita ang pighati sa kanyang mga mata, ngunit mas nangingibabaw ang lakas. Isang lakas na bihira niyang makita sa isang taong biktima ng panloloko. Isang sulyap lang iyon, ngunit sapat na para maramdaman niya ang bigat ng desisyon ni Amelia. Kinuha niya ang isang basong tubig sa kanyang mesa at inabot kay Amelia. Isang simpleng kilos, ngunit nagbigay ng kaunting ginhawa sa kanya. Sige po, Mrs. Amelia, sabi ni Gabriel. Binuksan ang isa pang folder. Simulan natin. Pero tandaan niyo po, ang planong ito, hindi lang pera ang mawawala sa kanya, pati pagkatao niya. Nagsimula ang panibagong yugto sa buhay ni Amelia. Ang pagiging detective sa sarili niyang kwento. Sa tulong ni Gabriel, nag-hire sila ng isang private investigator, si Mang Tonyo, isang retiradong pulis na kilala sa kanyang husay at diskresyon. Ang bawat araw ay naging paghihintay sa mga update, sa mga bagong piraso ng puzzle na unti-unting bubuo sa larawan ng pagtataksil ni Ben. Nangailangan si Amelia ng lahat ng impormasyon na mayroon siya tungkol kay Ben at sa babae. Mga email address, social media accounts, bank transaction records, maging ang mga lumang resibo ng kanilang mga gala. Bawat detalye, gaano man kaliit, ay mahalaga. Ang dating bahagi ng kanyang buhay na puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Ngayon, ay isa ng imbestigasyon. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang mga daliri ay nag-aalinlangan sa keyboard. Nag-login siya sa kanilang joint bank account. Ang bawat transaction, bawat numero, ay nagsasabi ng kwento. Nakita niya ang malalaking withdrawal na naganap bago umalis si Ben. Mga transaksyon sa mga butik, sa mga alahas na hindi niya kailanman natanggap. Para siyang pinipilasan ng laman sa bawat pag-scroll. Ang sakit ay hindi dahil sa nawalang pera, kundi sa katotohanang ang taong pinagkatiwalaan niya ay nagawa siyang gamitin at linlangin ng ganito. Isang hapon, habang inaayos ang lumang cabinet sa kanilang kwarto, may nahawakan siyang matigas sa ilalim ng isang tumpok ng mga luma niyang scarf. Isang maliit na kahon. Binuksan niya. Naroon ang mga lumang liham, mga litrato nilang dalawa ni Ben nung una pa lang sila. Ang kanilang wedding photo, nakangiti sila, puno ng pag-asa at pagmamahalan.
Marahan niyang hinaplos ang mukha ni Ben sa litrato. Ang kanyang daliri ay nanginginig. Saan nagkamali? Paano nawala ang lahat ng yon? Ang alaala ng isang masayang nakaraan ay tila malabong panaginip na ngayoy nagmistulang bangungot. Ang paghahanap ng ebidensya ay hindi lamang isang legal na proseso. Ito ay isang masakit na paglalakbay sa mga alaala. Bawat litrato, bawat resibo ay nagdadala sa kanya pabalik sa isang nakaraan na puno ng kasinungalingan. Minsan, nakita niya ang isang resibo mula sa isang flower shop, isang bouquet ng pulang rosas. Naaalala niya ang araw na yon. Akala niya ay para sa kanilang anniversary. Ngayon, alam niyang hindi pala. Ilang linggo ang lumipas at unti-unting dumarating ang mga report ni Mang Tonyo. Mga litrato ni Ben sa Sydney kasama ang babae. Masayang masaya sila. Nagtatawanan, parang walang kasalanan. Ang babae, mukhang ang bata. May mapupulang labi at matatalim na mata. Sa bawat litrato, para siyang sinasaksak. Ang kanyang sakit ay nagiging galit. Ang galit ay nagiging determinasyon. Isang umaga, habang umiinom ng kape, dumating ang isang email mula kay Mang Tonyo. Isang detalyadong ulat, kalakip ang mas maraming litrato. Pinindot niya ang download at nagsimulang basahin. Nasa Sydney si Ben, nakatira sa isang apartment kasama ang babae. Ang report ay naglalaman ng mga daily activities nila, ang kanilang mga pinupuntahan. Ngunit may isang litrato na bumagabag kay Amelia. Ito ay kuha sa labas ng isang klinik. Nakita niya si Ben at ang babae na lumabas doon. Ang babae ay may hawak na folder. Hindi ito isang tipikal na tourist spot. At ang ekspresyon ng babae, may bahid ng pag-aalala. Ano kaya yon? Hindi ba sila dapat masaya? Bakit may klinik? Isang kakaibang kaba ang kumalat sa dibdib ni Amelia. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may mali? Hindi pa man natutunaw ang kakaibang kaba na dala ng litrato mula sa klinik, dumating naman ang panibagong hamon para kay Amelia. Kumalat na ang balita sa kanilang komunidad, lalo na sa mga kapitbahay at sa pamilya ni Ben. Ang hiya, kahihiyan ng pamilya ay nasa bingit. Isang hapon, habang nag-iisa si Amelia sa bahay, biglang bumukas ang gate. Pumasok ang nanay ni Ben, si Aling Nena, kasama ang kanyang kapatid na si Beth. Ang mga mukha nila ay puno ng galit at pagtataka. Alam ni Amelia kung ano ang pakay nila. Amelia, ano itong naririnig ko? Bungad ni Aling Nena. Ang boses ay matinis, halos sumisigaw. Balita ko, pinapa-freeze mo raw ang lahat ng ari-arian ni Ben. Pati ba naman ang mana niya? Gugulpihin mo? Nagulat si Amelia sa pagiging prangka ng biyenan. Hindi siya sanay sa ganitong confrontation. Aling Nena, Ben cheated on me. Umalis siya, kasama ang ibang babae. Cheating? Kailan pa naging sapat na rason yan para sirain ang pangalan ng pamilya? Sagot ni Aling Nena, umupo sa sofa at maraas na ibinaba ang kanyang bag. Sino ka para sirain ang kinabukasan ng anak ko? Ikaw ang may gusto niyan, di ba? Gusto mo lang sipsipin ang lahat ng pera dahil wala ka namang maibibigay kundi ang sarili mo. Nasaktan si Amelia sa mga salita ni Aling Nena. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Ang lahat ng sakripisyo niya para sa pamilya ni Ben, ang bawat pagmamahal na ibinigay niya, ngayon ay binabaliwala. Tumingin siya kay Beth. Ang hipag niya na akala niya ay kakampi niya. Ngunit si Beth ay umiiwas ng tingin, tila nahihiya sa sitwasyon. Hindi ko po sinisira ang kinabukasan ni Ben, Aling Nena. Kalmado pa ring sagot ni Amelia, kahit kumukulo na ang kanyang dugo. Si Ben po ang sumira sa amin. Siya ang nagtaksil. Naghahanap lang po ako ng hustisya. Hustisya? Paano naman ang hiya namin? Ang hiya ng pamilya Ben. Sagot ni Aling Nena, halos umusok na ang ilong sa galit. Dahil sa'yo, tinitingnan na kami ng masama ng mga kapitbahay. Pinag-uusapan na kami sa barangay. Isang malupit ka, Amelia.
Malupit ka. Tumayo si Amelia. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom. Hindi siya papayag na tapak-tapakan ng biyenan niya. Aling Nena, hindi ko po kasalanan kung nagtaksil ang anak niyo. Ang tanging ginawa ko ay protektahan ang karapatan ko. Hindi po ako malupit. Ginagawa ko lang po ang tama. Nagpatuloy ang sigawan. Lumabas si Amelia ng bahay para huminga, habang si Aling Nena ay patuloy na nagrarant sa loob. Nang siya ay pumasok muli, nakita niya si Beth na tahimik na nakaupo, habang si Aling Nena ay nagbabanta. Tandaan mo ito, Amelia, sabi ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay matalim. May araw ka rin. Hindi ka makakatakas sa ganti ng kapalaran. Magbabayad ka sa lahat ng ginagawa mo sa anak ko. Umalis si Aling Nena at Beth. Iniwan si Amelia na mag-isa sa gitna ng kanyang sariling bahay na ngayon ay tila na puno ng lungkot at galit. Nang gabing iyon, habang tahimik na nagluluto, narinig niya ang katok sa pinto. Si Myla, ang kanyang nakababatang kapatid, ang nasa labas. Walang sabi-sabi, niyakap siya nito ng mahigpit at inilapag ang isang bag ng pagkain. Isang simpleng kilos, ngunit nagbigay ng kaunting ginhawa sa puso ni Amelia. Ate, anong nangyari? Tanong ni Myla. Ang kanyang boses ay nag-aalala. Ikinuwento ni Amelia ang pagdating ni na Aling Nena. Tumingin si Myla sa kanya. May pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ate, narinig ko rin ang mga balita. Pero, sigurado ka bang ito ang tamang paraan? Kasi, may naririnig akong iba eh. May kwento-kwento rin about kay Ben. At sa utang na loob. Tiningnan ni Amelia si Myla. Utang na loob? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti ng mapait si Myla. Hayaan mo na ate. Basta, mag-ingat ka. Hindi lahat ng nakikita mo totoo at hindi lahat ng naririnig mo kumpleto. Kinaumagahan, habang nag-iisip si Amelia tungkol sa mga sinabi ni Myla, isang text ang dumating mula sa isang hindi kilalang numero. Mag-ingat ka. May plano si Aling Nena. Hindi lang hiya ang gusto niyang protektahan. Hindi alam ni Amelia kung sino ang nagpadala ng text, ngunit ang babala ay nagpabalik sa kanya sa alaala ng banta ni Aling Nena. Ang laban na ito ay hindi lamang sa korte. Ilang linggo ng paghihintay at tensyon ang sa wakas ay nagbunga. Isang tawag mula kay Gabriel ang gumising sa natutulog na pag-asa sa puso ni Amelia. Good news, Amelia, sabi ni Gabriel sa kabilang linya. Ang boses ay profesional, ngunit may bahid ng kasiyahan. The court has granted our petition. A temporary freeze order has been issued on all your major joint accounts, including the one in Australia. Napatigil si Amelia. Hawak niya ang isang tasa ng kape. Ang init nito ay hindi niya maramdaman. Para siyang nabingi sa sinabi ng abogado. Totoo po ba, attorney? Halos pabulong niyang tanong. Yes, it means he can't withdraw any large amounts for now. Hindi na niya magagalaw ang ipon ninyo para sa kung sino man ang kasama niya dyan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming linggo, nakahinga ng maluwag si Amelia. Isang malalim na hininga na tila nagpakawala sa lahat ng bigat na kanyang dinadala. Hindi ito tuwa, hindi rin galak. Ito ay isang pakiramdam ng kapayapaan, isang maliit na patikim ng hustisya. Nagkita sila ni Gabriel para sa tanghalian. Imbes na sa isang mamahaling restaurant, dinala siya ni Gabriel sa isang maliit na karinderya na malapit sa opisina nito. Ang amoy ng adobo at sinigang ay sumalubong sa kanila. Pasensya ka na, dito lang kita nadala, sabi ni Gabriel habang umuupo sila sa isang simpleng mesa. Pero masarap ang pagkain dito. Okay lang po, attorney. Mas gusto ko nga po dito, sagot ni Amelia. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Habang kumakain sila ng sinigang na baboy at kanin, nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kinalaman sa kaso.
Nalaman ni Amelia na si Gabriel pala ay mahilig sa mga lumang pelikula at nag-aalaga ng aso. Sa mga sandaling iyon, hindi siya isang kliyente at abogado. Sila ay dalawang taong nagbabahaginan ng pagkain at kwento. Biglang nag-vibrate ang telepono ni Amelia. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Binuksan niya ito, galing kay Ben. "Amelia, please, patawarin mo ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Wala na akong pera. Nagkamali ako. Sobrang mali. Please, kausapin mo ako." Nawala ang nangiti sa kanyang muka. Ipinakita niya ang text kay Gabriel. Binasa ito ni Gabriel at ang kanyang muka ay naging seryoso. "Huwag kang sasagot. This is a classic move. He's trying to manipulate you emotionally now that his finances are hit." Desperado na siya. Tumango si Amelia, ngunit sa loob niya, may kaunting kirot. Kahit gaano kalaki ang galit niya, isang bahagi pa rin ng kanyang puso ang naaalala ang lalaking minahal niya. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng mga papeles sa kanyang opisina, tumunog ang telepono ni Gabriel, isang international number mula sa Australia. "Hello, Attorney Gabriel Reyes speaking." Sagot niya sa kanyang profesional na tono. May boses sa kabilang linya, nanginginig at tila nagmamadali. Nakinig si Gabriel at habang tumatagal ang usapan, ang kanyang kalmadong ekspresyon ay unti-unting napalitan ng pagkabigla at pagkatapos ay ng malalim na pag-aalala. "Ano?" Bulalas niya, hindi na napigilan ang sarili. "Paano nangyaring yan? Sigurado ka ba sa sinasabi mo?" Napatayo siya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Ano man ang balitang natanggap niya, malinaw na hindi ito maganda. Ito ay isang bagay na babago sa lahat. Kinabukasan, maagang-aga ay nasa pintuan na ng bahay ni Amelia si Gabriel. Ang mukha nito ay seryoso, bakas ang pag-aalala. "Amelia," sabi niya nang walang paligoy-ligoy, "Ben is coming back. Ngayon ang dating ng flight niya." Napatigil si Amelia sa pagtimpla ng kape. "Bumalik? Paano? Akala ko ba wala na siyang pera?" "Someone paid for his ticket. At may mas malaking problema. He's not coming back to apologize, Amelia. He's coming back to fight." Hindi nagtagal, ang hinala ni Gabriel ay nagkatotoo. Isang araw, habang pauwi si Amelia mula sa palengke, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nag-aabang sa labas ng gate. Si Ben. Mas payat, mas magulo ang buhok, at ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng desperasyon at galit. Nang makita siya ni Ben, mabilis itong lumapit. "Amelia, mag-usap tayo. Please." "Wala na tayong dapat pag-usapan." Malamig na sagot ni Amelia. Pilit na pinatatag ang sarili. "Meron. Mayroon tayong dapat pag-usapan." Sigaw ni Ben, ang boses ay basag. "Ginawa mo akong kawawa sa Australia. Pinahiya mo ako. Ano bang kasalanan ko sa'yo para gawin mo to?" Hindi makapaniwala si Amelia sa kanyang narinig. "Anong kasalanan mo? Ben, niloko mo ako. Iniwan mo ako para sa ibang babae. At ngayon, ako pa ang may kasalanan? Hindi mo naiintindihan." Giit ni Ben. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni Amelia, ngunit mabilis itong umiwas. Ang pag-iwas na yon ay tila mas masakit pa sa sampal para kay Ben. Nakita niya sa mga mata ni Amelia ang pagkasuklam, isang bagay na hindi niya inaasahan. "Ang hindi ko maintindihan, Ben, ay kung paano mo nagawa sa akin to," sabi ni Amelia. Ang boses ay nanginginig na sa pinipigil na emosyon. 15 taon, Ben. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Sinakripisyo ko ang pangarap ko para sa iyo, para sa pamilya natin. Nagtayo ako ng maliit na karinderya para lang may pandagdag sa gastusin para hindi ka mahirapan. Utang na loob. Ben, yan na lang ba ang sukli mo sa lahat? Ang salitang utang na loob ay tumama kay Ben. Natigilan siya. "Amelia, hindi ganon." "Anong hindi ganon?" Patuloy ni Amelia. Ang mga luha ay nagsimula.
nang mamuo sa kanyang mga mata. Akala mo ba hindi ko alam? Ang mga alahas, ang mga mamahaling regalo, lahat yon galing sa perang pinaghirapan ko. At ngayon, babalik ka dito na parang ikaw pa ang biktima? Biglang nagbago ang anyo ni Ben. Ang pagmamakaawa ay napalitan ng isang mapait na tawa. Biktima? Pareho lang tayong biktima dito, Amelia. Hindi mo alam ang buong kwento. Anong kwento? Ang kwento ng isang lalaking hindi makontento sa asawa niya? Hindi mo kilala si Lian! Sigaw ni Ben. Ang pangalan ng babae ay lumabas sa kanyang bibig sa unang pagkakataon. Hindi mo alam kung anong pinagdadaanan niya. Wala akong pakialam sa kanya. Dapat lang na magkaroon ka ng pakialam. Sigaw ni Ben pabalik. Ang kanyang muka ay puno ng pighati at galit. Dahil ang perang yon, ang perang kinuha mo sa akin, para yon sa operasyon niya. May cancer siya, Amelia. Mamamatay siya kung hindi siya maooperahan. Natulala si Amelia. Ang buong mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Cancer, operasyon, ang lahat ng galit at sakit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng pagkalito. Tiningnan niya si Ben, hinahanap ang anumang bakas ng kasinungalingan sa mga mata nito. Pero ang nakita niya ay purong desperasyon. Sa di kalayuan, sa loob ng isang kotse, tahimik na nagmamasid si Gabriel. Nakita niya ang lahat. Nakita niya ang pagbagsak ng balikat ni Amelia, ang pagkabigla sa mukha nito. At alam niya, sa sandaling iyon, na ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera at pagtataksil. Ito ay naging mas komplikado at mas masakit pa. Parang bombang sumabog sa harap ni Amelia ang mga salitang binitawan ni Ben. Cancer, operasyon, kamatayan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, paulit-ulit, habang nakatayo siyang tulala sa harap ng kanilang gate. Si Ben, pagkatapos ihayag ang kanyang katotohanan, ay umalis na lang na parang hangin. Iniwan si Amelia na gulong-gulo. Pumasok siya sa bahay na parang kaluluwang ligaw. Umupo siya sa sofa. Ang mga kamay ay nanginginig. Kung totoo ang sinabi ni Ben, ibig sabihin ba nito ay siya ang kontrabida sa kwento? Siya ba ang pumipigil sa kaligtasan ng isang taong may malubhang karamdaman? Ang bigat ng konsensya ay unti-unting dumagan sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang iisipin. Ang galit niya ay napalitan ng isang nakakabinging pagkalito. Kinabukasan, pinuntahan niya si Gabriel sa opisina. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang mga mata ay namumugto. Attorney, totoo kaya yon? Tanong niya. Ang boses ay mahina. Paano kung nagsasabi siya ng totoo? Paano kung dahil sa akin, may mamatay na tao? Tinitigan siya ni Gabriel ng may pag-unawa. Hindi siya nagsalita agad. Sa halip, binuksan niya ang isang folder sa kanyang mesa. Amelia, bago pa man umuwi si Ben, nag-imbestiga na ako. Mahinahon niyang sabi. Ang tawag na natanggap ko mula sa Australia ay galing sa isang contact doon. May nalaman ako tungkol kay Lian. Inilapit ni Gabriel ang folder kay Amelia. Sa loob nito ay mga dokumento, medical records. Totoo, may sakit siya, pag-amin ni Gabriel. Pero hindi cancer. Kumunot ang noo ni Amelia. Anong ibig niyong sabihin? Mayroon siyang autoimmune disease, Amelia. Isang kondisyon na nangangailangan ng regular na gamutan. Pero hindi ito terminal. Hindi ito life or death situation tulad ng sinasabi ni Ben. Yes, magastos ang gamot, pero hindi ito emergency operation para sa cancer. Parang tinanggalan ng tinik sa dibdib si Amelia. Ngunit kasabay nito, isang panibagong galit ang umusbong. So, nagsinungaling siya? He exaggerated the truth to manipulate you. Para mag-guilt trip ka, paliwanag ni Gabriel. Pero may mas malalim pa dyan. Itinuro ni Gabriel ang isang bahagi ng report. Ayon sa investigasyon ni Mang Tonyo, si Lian ay hindi lang basta kabit.
May malaki siyang pagkakautang sa isang sindikato sa Australia dahil sa sugal. Malaki ang posibilidad na ang pera na hinihingi ni Ben ay hindi para sa gamot, kundi pambayad sa utang na iyon. Napatakip ng bibig si Amelia. Ang lahat ay nagiging mas malinaw na ngayon. Ang pagmamadali ni Ben, ang kanyang desperasyon, ang kanyang pagsisinungaling. Lahat ay konektado. Hindi ito kwento ng pag-ibig at pagliligtas, kundi kwento ng panloloko at desperasyon. He used her illness as a front, sabi ni Gabriel, at ginamit niya ang pagmamahal mo para makuha ang gusto niya. Amelia, hindi ka kontrabida dito. Ikaw pa rin ang biktima. Ang pakiramdam ng pagkakasala na bumabalot kay Amelia ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding kalinawan, hindi na siya nalilito. Ang nararamdaman niya ngayon ay isang malalim na awa, hindi para kay Ben, kundi para sa sarili niya. Awa dahil hinayaan niyang lokohin siya ng ganito katagal. Anong gagawin natin ngayon, attorney? Tanong niya. Ang boses ay mas matatag na. Kinuha ni Gabriel ang isa pang dokumento mula sa folder. Ito ang kopya ng mga bank statement ni Ben. May mga malalaking cash transfer siya sa isang account na hindi natin alam kung kanino. This is our next move. We will trace this money at kung mapatunayan nating ginagamit niya ang pera ninyo sa iligal na paraan, mas lalakas ang kaso natin. Tiningnan ni Gabriel si Amelia ng diretso sa mata. Tingnan mo ito, Amelia. Hindi siya simple. Ang laban na ito ay hindi na lang para sa'yo. Para na rin ito sa pag-alis sa kanya sa mas malaking gulo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Amelia ang tunay na kulay ng sitwasyon. Hindi ito isang simpleng kaso ng pangangaliwa. Ito ay isang masalimuot na web ng kasinungalingan, utang at desperasyon. At siya, sa ayaw at sa gusto niya, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ang mga bagong impormasyon ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Amelia mula sa kanyang pagkalito. Wala na ang awa, wala na ang pag-aalinlangan. Ang natira ay isang malinaw na daan na kailangan niyang tahakin. Isang daan, hindi na lamang para sa paghihiganti, kundi para sa tuluyang paglaya. Ayoko na siyang saktan, attorney, sabi ni Amelia, habang nakatingin sa labas ng bintana ng opisina ni Gabriel. Ang ulan ay nagsisimula ng pumatak, tila nakikidalamhati sa kanyang nararamdaman. Pero ayoko ring hayaan siyang sirain ang sarili niya at isama pa ako sa pagbagsak niya. Ito na ang bagong Amelia. Hindi na siya ang babaeng naghahangad ng hustisya dahil sa sakit na idinulot sa kanya. Isa na siyang babaeng nakakakita ng mas malaking larawan. Naintindihan niya na ang pagpapatuloy sa isang marahas na legal battle ay magpapalubog lamang sa kanila pareho sa kumunoy ng galit at gulo. May naiisip akong paraan, sabi ni Gabriel, na tila nababasa ang nasa isip ni Amelia. Hindi natin kailangang gamitin ang lahat ng ebidensya laban sa kanya sa korte. We can use it as leverage. Isang paraan para makipag-ayos ng patas at para matulungan siyang makawala sa problema niya nang hindi isinasakripisyo ang kapakanan mo. Ang plano ni Gabriel ay simple ngunit matalino. Gagamitin nila ang mga ebidensya ng pagsusugal at mga kahina-hinalang money transfers para mapilit si Ben na sumang-ayon sa isang mabilis at patas na annulment at property settlement. Sa ganitong paraan, makukuha ni Amelia ang nararapat sa kanya, habang si Ben naman ay maiiwasan ang mas malaking kaso na maaring isampal laban sa kanya. It was a compromise born not out of love, but out of a strange lingering sense of responsibility. Upang makapag-isip, nagpaalam si Amelia kay Gabriel. Nagpunta siya sa isang maliit na simbahan sa gilid ng bayan, isang lugar na madalas niyang puntahan noong bata pa siya. Umupo siya sa isa sa mga lumang bangko. Ang amoy ng kandila at matandang kahoy ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Hindi siya nagdasal para parusahan si Ben. Nagdasal siya para sa kaliwanagan, para sa lakas na gawin ang tama.
Naisip niya ang 15 taon nilang pagsasama. May mga masasayang alaala, mga pangarap na sabay nilang binuo. Hindi niya kayang basta na lang burahin ang lahat ng yon. Ang pagpapatawad, sabi nila, ay hindi para sa taong nagkasala. Sa'yo, ito ay para sa sarili mo, para makalaya ka ng mga sandaling iyon sa katahimikan ng simbahan na pagdesisyonan niya. Susundin niya ang payo ni Gabriel. This was not about winning anymore. This was about ending the war with grace. Habang pauwi, nakasalubong niya ang hipag niyang si Beth sa palengke. Sa pagkakataong ito, si Beth ang unang lumapit. Ate Amelia, mahinang sabi ni Beth, ang mga matay puno ng hiya. Sorry sa inasal ni nanay, at sorry din sa lahat. May iniabot si Beth na isang maliit na sobre kay Amelia. Hindi ko na kayang itago ito. Matagal na itong pinapatago sa akin ni Kuya Ben. Sabi niya, ibigay ko lang sa'yo kapag handa ka na raw. Nag-aalangan man ay kinuha ito ni Amelia. Ano ito? Sulat, ate. Isinulat niya bago siya umalis papuntang Australia. Nagmamadaling umuwi si Amelia. Ang puso niya ay kumakabog. Ano ang nilalaman ng sulat? Bakit ngayon lang ito ibinigay sa kanya? Ang plano na binuo nila ni Gabriel ay tila muling nabalot ng isang bagong misteryo. Ang desisyon niyang makipag-ayos ay muling sinusubok. Pagdating sa bahay, nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Sa loob, isang pamilyar na sulat kamay ang bumungad sa kanya. Nagsimula siyang magbasa at sa bawat salita, tila may kung anong kirot at pag-asa ang sabay na bumabalot sa kanyang puso. Mahal kong Amelia, kung binabasa mo ito marahil ay alam mo na ang lahat. O baka naman, alam mo na ang isang bahagi ng katotohanan na gusto nilang malaman mo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, hindi lang sa pagsira ko sa tiwala mo, kundi sa pagiging duwag ko. Oo, nagkasala ako sa'yo. Pero ang kwento ay mas komplikado. Si Lian. Siya ang kapatid ko sa labas. Anak ni Papa sa ibang babae. Bago namatay si Papa, ipinangako ko sa kanya na aalagaan ko si Lian, lalo na't may sakit siya. Ito ang utang na loob na hindi ko kayang talikuran. Itinago ko ito sa iyo dahil sa hiya, dahil sa takot na baka hindi mo maintindihan. Ang pera. Totoo, isang malaking bahagi nito ay para sa pagpapagamot niya. Pero totoo rin, nalulung ako sa sugal sa pag-aakalang mapapalago ko ang pera para sa kanya, na biktima ako ng mga taong mapagsamantala. Ngayon, wala na ang lahat. Wala akong hinihiling na kapatawaran na hindi ko deserve. Ang gusto ko lang malaman mo, sa kabila ng lahat ng pagkakamali ko, minahal kita. At ang pagmamahal na yon, ang pinakamalaking bagay na sinira at pinagsisisihan ko. Ben, hawak ni Amelia ang sulat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang bigat na nararamdaman niya ay hindi na galit, kundi isang malalim na kalungkutan. Kalungkutan para sa kanilang dalawa, sa mga lihim na sumira sa kanila, sa mga kasinungalingan na naging lason sa kanilang pagsasama. Kinabukasan, sa opisina ni Gabriel, naganap ang kanilang huling paghaharap. Naroon si Ben. Payuko ang ulo, tila pasan ang buong mundo. Naroon si Amelia. Kalmado na. Ang puso ay payapa. Ben, panimula ni Amelia. Ang boses ay malinaw at walang bahid ng panunumbat. Nabasa ko ang sulat mo. Nag-angat ng tingin si Ben. Ang mga mata ay puno ng gulat at pagsisisi. Naiintindihan ko na ngayon ang lahat, patuloy ni Amelia. Pero hindi nito binabago ang katotohanan na nasaktan mo ako. Sinira mo ang tiwala ko. Inilapag ni Amelia sa mesa ang mga dokumentong inihanda ni Gabriel. Isang kasunduan. Ibibigay ko sa iyo ang bahagi mo. Sapat para makapagsimula ka ulit at para matulungan mo si Lian. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ayokong may dalhin kang pagsisisi habang buhay.
Pero pagkatapos nito, malaya na ako. Malaya ka na. Tiningnan ni Ben ang mga papel. Pagkatapos ay tumingin siya kay Amelia. Amelia, patawad. Pinapatawad na kita, Ben, sabi ni Amelia. At sa pagsabi niya noon, naramdaman niya ang isang malaking kaluwagan. Hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan ng puso ko. Tumayo si Amelia. May kinuha siya sa kanyang bag, isang maliit na kahon. Ang kahon na naglalaman ng mga lumang litrato at sulat nila. Inilapag niya ito sa harap ni Ben. Panahon na para isara ang kabanatang ito ng buhay natin, sabi niya. Salamat sa mga masasayang alaala. Hanggang dito na lang. Tumalikod si Amelia at naglakad palabas ng opisina. Kasunod si Gabriel. Hindi na siya lumingon pa. Naiwan si Ben sa loob, mag-isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Nakita niya ang kanilang wedding photo. Kinuha niya ito at sa unang pagkakataon, ang lalaking matigas ay humagulgol na parang isang bata. Yakap-yakap ang larawan ng pamilyang siya mismo ang sumira. Paglabas ni Amelia sa gusali kung nasaan ang opisina ni Gabriel, sinalubong siya ng sikat ng araw. Tumingala siya sa langit na bughaw at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, hindi niya naramdaman ang bigat sa kanyang dibdib. Para siyang isang ibon na kalalaya lang mula sa hawla. Ang pagpapatawad pala ay hindi kahinaan. Ito ay isang uri ng lakas na nagpapalaya. Ang mga sumunod na araw ay naging abala para kay Amelia. Sa tulong ni Gabriel, inayos nila ang lahat ng legal na papeles. Ang bahay na dati nilang pinagsaluhan ni Ben ay naibenta. Ginamit ni Amelia ang kanyang parte para bumili ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay malapit sa kanyang karinderya. Ang natira ay inilagay niya sa bangko, isang security fund para sa kanyang kinabukasan. Ang kanyang maliit na karinderya na dati pandagdag kita lang ay naging sentro ng kanyang mundo. Ibuhos niya ang lahat ng kanyang oras at atensyon dito. Nag-eksperimento siya ng mga bagong putahe, inayos ang lugar para maging mas kaaya-aya. Ang mga dating suki ay napansin ang pagbabago. Hindi lang sa pagkain, kundi pati na rin sa ngiti ni Amelia. Isang ngangiting abot-tenga, isang ngangiting totoo. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga mesa, dumating ang kapatid niyang si Myla. May dalang isang malaking basket ng mga prutas. Ate, wow, ang ganda na dito ha. Bati nito, habang inilalapag ang basket. Salamat sa tulong mo, nakangiting sagot ni Amelia. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon nagmumukmok pa rin ako. Nagtawanan sila. Sa hapagkainan ng karinderya, kasama ang ilang piling kaibigan at si Myla, nagkaroon sila ng isang maliit na salo-salo. Ito ang unang pagkakataon na narinig nilang muli ang malakas na halakhak ni Amelia. Ang tunog na yon ay musika sa kanilang mga tainga. Ang dating Amelia, na puno ng buhay at sigla, ay uent-unti nang nagbabalik. Nang gabing iyon, bago matulog sa kanyang bagong bahay, naupo si Amelia sa kanyang beranda. Tahimik ang paligid, malayo sa ingay ng nakaraan. Tinitingnan niya ang mga bituin nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang mensahe. Musta na? Sana okay ka lang. Ben! Napabuntong hininga si Amelia. Hindi na galit ang naramdaman niya, kundi isang pakiramdam ng pagtanggap. Hindi na niya ito nireplyan. Sa halip, binura niya ang mensahe at ang numero ni Ben. Isang simbolikong pagtatapos. Kinabukasan, habang nag-aayos ng mga bulaklak sa counter ng kanyang karinderya, may pumasok na delivery man. May dala itong isang magandang bouquet ng mga puting rosas. Para po kay Ma'am Amelia, sabi ng lalaki. Kanino galing? Tanong niya, nagtataka. Nagkibit balikat lang ang delivery man. Wala pong nakalagay na pangalan, ma'am. Anonymous daw. Kinuha ni Amelia ang mga bulaklak. Maganda ang mga ito at may simpleng card na nakasabit.
Binuksan niya ito. Isang salita lang ang nakasulat. Simula. Ba't daw? Napangiti si Amelia. Hindi niya alam kung kanino galing, pero ang mensahe ay malinaw. Ito na nga ang simula. Ang simula ng kanyang bagong buhay. Lingid sa kanyang kaalaman. Sa kabilang kalsada, nakatayo si Gabriel sa labas ng kanyang opisina. Pinanood niya ang delivery man na ihatid ang mga bulaklak. Nakita niya ang nangiti sa mukha ni Amelia mula sa malayo. Isang maliit na ngiti rin ang gumuhit sa kanyang mga labi bago siya tumalikod at bumalik sa trabaho. Lumipas ang mga buwan. Ang karinderya ni Amelia, na pinangalanan niyang Simula, ay naging paboritong kainan sa kanilang barangay. Hindi lang dahil sa masarap na pagkain, kundi dahil sa init ng pagtanggap na nararamdaman ng bawat customer na pumapasok. Ang lugar na yon ay naging refleksyon ng bagong Amelia. Masaya, masigla, at puno ng pag-asa. Naging regular na customer na rin si Gabriel. Halos araw-araw siyang dumadaan para mananghalian, minsan ay para lang sa isang tasa ng kape. Ang kanilang usapan ay hindi na tungkol sa kaso, kundi tungkol sa pang-araw-araw na buhay. Tungkol sa paborito nilang pelikula, sa mga nakakatawang pangyayari sa palengke, sa mga pangarap na nais pa nilang abutin. Alam mo, Amelia, sabi ni Gabriel isang hapon habang nagkakape sila, mayroon akong 2 ticket para sa isang concert sa Sabado. Classic love songs. Baka gusto mong sumama. Natigilan si Amelia. Isang imbitasyon. Hindi bilang kliyente, kundi bilang isang kaibigan. O marahil, higit pa doon. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Sige, attorney. Matagal na rin akong hindi nakakapanood ng concert. Gabriel na lang, please. Nakangiting sabi nito. Ang gabi ng concert ay naging espesyal. Sa unang pagkakataon, nag-ayos si Amelia hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Nagsuot siya ng isang simpleng bestida, naglagay ng kaunting kolorete. Nang sunduin siya ni Gabriel, hindi nito naitago ang paghanga sa kanyang mga mata. You look beautiful, Amelia, sabi niya. Sa loob ng concert hall, habang pinapakinggan nila ang mga lumang kanta ng pag-ibig, may mga sandaling nagkakatinginan sila. Walang salita. Ngunit ang kanilang mga mata ay nag-uusap. Naramdaman ni Amelia ang isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero ngayon, hindi ito nakakatakot. Ito ay mainit at puno ng pananabik. Pagkatapos ng concert, naglakad-lakad sila sa isang parke na malapit doon. Ang mga ilaw mula sa mga poste ay nagbibigay ng malambot na liwanag sa kanilang paligid. Amelia, biglang sabi ni Gabriel, huminto sila sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Alam kong maaga pa. Alam kong marami kang pinagdaanan. Pero gusto ko lang malaman mo na handa akong maghintay. Tumingin si Amelia sa kanya. Ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. Gabriel, hindi mo kailangang sumagot ngayon. Mabilis niyang sabi. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na nakikita kita, Amelia. Hindi bilang isang kliyente na kailangan ng tulong, kundi bilang isang babaeng hinahangaan ko. Isang babaeng matapang at may napakagandang puso. Hindi napigilan ni Amelia ang pagtulo ng kanyang luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng pasasalamat. Pasasalamat dahil sa kabila ng lahat ng sakit, may isang taong nakakita sa tunay niyang halaga. Dahan-dahan, inabot ni Gabriel ang kanyang kamay. Nag-alinlangan si Amelia sa simula, ngunit pagkatapos ay dahan-dahan din niyang inilapat ang kanyang palad sa palad nito. Ang init ng kamay ni Gabriel ay tila isang pangako ng bagong simula. Biglang may tumunog na malakas na musika mula sa malapit na barangay hall, isang anunsyo para sa darating na fiesta. Nagkatinginan sila ni Gabriel at sabay na napangiti. Mukhang may fiesta sa susunod na linggo, sabi ni Gabriel. Isasayaw mo ba ako? Tumawa si Amelia, isang tawang malaya at walang bigat. Pag-iisipan ko, pabiro niyang sagot.
Ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabing oo. Habang naglalakad sila pabalik sa kotse, magkahawak kamay, alam ni Amelia na ang puso niyang minsan nang nadurog ay handa ng muling tumibok. Dumating ang araw ng fiesta. Ang buong barangay ay buhay na buhay. May mga banderitas na nakasabit sa bawat poste. Masayang tugtugan mula sa mga sound system at ang amoy ng iba't ibang lutong pagkain ay nangingibabaw sa hangin. Ang karinderya ni Amelia ay dinagsa ng mga tao, ngunit sa tulong ni Myla at ng dalawa pa niyang katulong, nakayanan nila ang lahat. Sa gitna ng pagiging abala, hindi maalis sa isip ni Amelia ang imbitasyon ni Gabriel. Ang tanong na, isasayaw mo ba ako? Ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ito simpleng tanong tungkol sa sayaw. Ito ay tanong tungkol sa kahandaan niyang buksan muli ang kanyang puso. Gabi na nang matapos ang kanilang trabaho. Pagod na pagod si Amelia, ngunit may kakaibang sigla siyang nararamdaman. Nagpaalam siya sa kanyang mga tauhan at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang plaza ng bayan ay puno ng tao, nagsasayawan sa ilalim ng mga makukulay na ilaw. Mula sa malayo natanaw niya si Gabriel. Nakatayo ito sa gilid, tila may hinihintay. Nakasuot ito ng simpleng polo shirt at maong, ngunit sa paningin ni Amelia, siya ang pinakagwapong lalaki sa buong plaza. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Gabriel, isang ngiting nagpainit sa puso ni Amelia. Naglakad siya palapit dito. Akala ko hindi ka na darating, sabi ni Gabriel. Ang boses ay malambing. Hindi pwedeng hindi. Baka may iba kang isayaw. Pabirong sagot ni Amelia. Nagtawanan sila. Isang matamis na tugtugin ang nagsimulang tumugtog. Inilahad ni Gabriel ang kanyang kamay. So, ano na ang sagot mo sa tanong ko? Tiningnan ni Amelia ang kamay ni Gabriel. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata nito. Nakita niya roon ang respeto, pag-aalaga at isang pagtingin na matagal na niyang hindi nakikita. Wala nang anino ng nakaraan. Wala nang takot. Dahan-dahan, inilagay niya ang kanyang kamay sa palad ni Gabriel. Oo, bulong niya. Dinala siya ni Gabriel sa gitna ng sayawan. Habang magkayakap sila at marahang umiindayog sa saliw ng musika, ipinikit ni Amelia ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang tibok ng puso ni Gabriel kasabay ng tibok ng kanyang puso. Ito na yon, ang kapayapaan. Ang simula ng isang pag-ibig na hindi itinayo sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan at paggalang. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay sa hinaharap. Marahil ay may mga pagsubok pa ring darating. Ngunit sa sandaling iyon, sa bisig ng lalaking tumulong sa kanyang buuin muli ang sarili, alam niyang handa na siyang harapin ang lahat. Bago matapos ang kanta, bumulong si Gabriel sa kanyang tainga. Amelia, mahal kita. Hindi siya sumagot. Sa halip, mas hinigpitan niya ang kanyang yakap. At sa ilalim ng mga ilaw ng fiesta, isang ngiti na puno ng pangako at pag-asa ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang pagpili ay ginawa na. Pinili niya ang magmahal muli. Pinili niya ang maging masaya. Pinili niya ang kanyang bagong simula. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang simula ni Amelia ay hindi na isang maliit na karinderya lamang. Isa na itong respetadong restaurant sa kanilang bayan. Kilala sa mga lutong bahay na may kasamang pagmamahal. Sa isang sulok ng restaurant ay may isang maliit na kids corner, kung saan ang isang batang babae na may mga matang tulad ng sa kanyang ina ay masayang naglalaro habang hinihintay ang kanyang mga magulang. Maya, anak, halika na. Uuwiin na tayo, tawag ni Amelia. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Lumapit ang bata, yumakap sa kanyang binti. Kasunod nito ay si Gabriel. Dala-dala ang mga gamit ng bata. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa pagmamahal habang pinagmamasdan ang kanyang mag-ina. Ang buhay ni Amelia ay payapa na. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na, nag-iwan ng mga pilat na nagsisilbing paalala ng kanyang katatagan.
Ang pag-ibig na natagpuan niya kay Gabriel ay hindi maingay o magarbo. Ito ay tahimik, matatag, at totoo. Ito ang pag-ibig na nagbigay sa kanya ng lakas na magtiwala muli. Isang araw, habang nag-aayos ng mga lumang papeles sa bahay, nakita ni Amelia ang isang sobre na may postmark mula sa Canada. Sulat ito mula kay Beth, ang dati niyang hipag. Binuksan niya ito at binasa. Ate Amelia, kumusta na po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Matagal na rin po tayong hindi nagkikita. Si Kuya Ben po, nandito na sa Canada. Nakapag-asawa na siya ulit at may sarili na ring pamilya. Maayos na po ang buhay niya ngayon. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na construction firm. Sabi niya, pakisabi daw po sa inyo. Salamat. Salamat sa pangalawang pagkakataon. Natuto na raw po siyang magpahalaga sa kung anong mayroon siya. Nagmamahal, Beth? Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Amelia. Tiniklop niya ang sulat at itinabi ito. Wala nang kirot, wala nang galit. Tanging kapayapaan na lamang. Pinatawad na niya si Ben noon pa, ngunit ang malaman na nakahanap din ito ng sarili nitong kapayapaan ay ang huling piraso na bumuo sa kanyang paghilom. Lumabas siya sa hardin kung saan naglalaro sina Gabriel at Maya. Niyakap siya ni Gabriel mula sa likod. Ano yang iniisip mo? Tanong nito. Sumandal si Amelia sa dibdib ng asawa. Wala naman. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Tumingin sila sa kanilang anak na masayang tumatakbo sa damuhan habang papalubog ang araw. Ang ginintuang sinag nito ay tila isang mainit na yakap na bumabalot sa kanilang pamilya. Alam ni Amelia na ang bawat pagsubok, bawat sakit, at bawat luha ay may dahilan. Ang lahat ng iyon ay humubog sa kanya para maging ang babaeng siya ngayon, isang babaeng buo, matatag, at higit sa lahat, marunong nang magmahal muli ng walang takot. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa isang perpektong pag-ibig, kundi tungkol sa isang pag-ibig na nagpapagaling, nagpapalaya, at nagbibigay ng walang hanggang pag-asa.